all security measures are in place. And of course, yung mga senaryo lahat po yan na ilatag at napaghandaan po natin. Matagal pinagplanuhan ng Atin Ito Coalition ang muling paglalayag papuntang West Philippine Sea sa darating na May 15 hanggang 17. Kabilang sa kanilang pinaghandaan ang seguridad at iba pang maaring pangyayari habang sila ay nagsasagawa ng civilian mission. Nilinaw din ng grupo na pawang civilian lang ang mga kasama sa convoy. Gayunman, may ginawa na anilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad gaya sa Philippine Coast Guard at National Task Force on the West Philippine Sea. We inform all relevant agencies to ensure na alam nila kung ano yung ginagawa nila, well-informed, so that at the same time, while they're doing regular patrol missions ay mababantayan din kung ano yung ginagawa natin. Target ng grupo na mapuntahan ang Baho de Masinloc at karagatan ng Zambales para makapagbigay ng pagkain sa mga Pilipinong mangingisda at iba pang pangangailangan. Maglalagay din sila ng mga boya kung saan may nakasulat ng West Philippine Sea, Atin Ito. Sa Port of Masinloc magsisimula ang paglalayag at kasama sa convoy ang 4 na malaking civilian boats at 100 maliliit na fishing boats. Tinatayang aabot din sa 204 na po ang mga sasama na may mga bisitang dayuhan, kawani ng media, youth leaders at iba pa. Hindi kami magpapawater cannon. Definitely that, no? Ngayon, kung tukisin nila at habulin ng water ka, iba pa usapin yun. Tiwala naman si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi bobombahin ng Chinese Coast Guard ng water cannon ang civilian convoy. Kapag ginawaan niya ito ng China, ay masisira sila sa international community. Dagdag pa nito, may freedom of navigation sa West Philippine Sea kasama na ang mga sibilyan. I doubt if the Chinese will really target private vessels because we will take videos of that and spread that all over the world, and they will suffer a reputational damage. No? So I doubt if they will go to that extent, although it may happen. Nitong nakaraang buwan lamang nakaranas ng pinakahuling water cannon attack ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.